Magandang araw sa inyong lahat mga giliw na ka-midnight at panibagong kwento po tayo. New episode para sa ating aswang serye na alias Itim na Hunyango ang pinakamapanlinlang na antingero. Kung saan nga po ang ating nagdaang kabanata ay tumalakay tungkol sa pagtatagpo ng mga emperor at naipakilala nga po sa atin ang bawat isa sa kanila. Nagawang makipaglaban ng emperor ng alon o ng tubig na si Akira, dito naman sa itim na bruha na si Filomena, na tila bang labis ang galit at pagnanais na matalo itong emperor ng tubig dahil na rin sa direktang relasyon nito sa mga aswang. Sa katunayan nga nito ay isang prinsesa ng angkan ng gabunan itong si Akira. Sa parehong pagkakataon naman nakaharap ng emperor ng apoy na si Ignis ang ating bidang si Zen, kung saan nga inakala ng emperor ng apoy na magagawa niyang tapusin ng basta-basta na lamang ang binatang antingero na ipinagpalagay nila na mahina at walang kakayahan kagaya sa mga antingerong inaasahan nilang makalaban doon. Ngunit sa pag-umpisa ng pagsisiklab ng labanan, sa pag-umpisa ng pagtatangka nitong si Ignis upang paslangin itong si Zen, gamit ang kanyang apoy na pag-atake at ang pagtawag o pagsamon sa kanyang mga nilalang na apoy o golem na apoy, naroroong nalantad sa kanila ang tila bang kakatwa at mapaninlang na gawin nitong si Zen sa pakikipaglaban. Kaya naman mga giliw na ka-midnight, bago nating ituloy ang ating kwento ay sana'y pindutin ang like button at mag-comment na rin po tayo sa ating kwento. At gayon din po sa mga bago sa ating channel ay welcome po kayo sa Midnight TJ Tagalog Horror Story. At kung nais nyo at ibig nyo ang ganitong uri ng mga kwento, mangyaring pakipindot ng subscribe button at piliin ang all sa notification bell icon upang manatili kayong updated sa ating kwento. Dumako na tayo sa istorya ngayong gabing ito. Anong ibig sabihin nito? Bakit tila yata kakaiba ang nararamdaman ko? Tila yata bigla na lamang nag-iba ang dating ng lalaking yan kumpara kanina. Posible kayang palabas niya lamang talaga ang ipinapakita niya kanina. Posible kayang nagawa ng ni Volterra ang kumuha ng isang nilalang natatalo sa aking apoy. Hindi ako naniniwala. Nagkataon lamang ang lahat. Tama, marahil ay nagkataon lamang ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin talagang naniniwala. Akala mo ba, Ignis, ikaw lang ang malakas sa mundong ibabaw? Sinasabi ko naman sa'yo ng paulit-ulit. Ang dahilan kung bakit ibig ko ang makipaglaban sa maraming pagkakataon ay upang makaharap ko at mahanap ko ang perpektong kalaban na magbibigay sa akin ng kasiyahan. Pero iba ang gawi mo. Para sa iyo, wala nang ibang mas malakas pa kumpara sa ating mga emperor. Yan ang pinagkaiba natin. Dahil ako, palagi akong umaasa na meron at meron dyan na mas malakas sa atin. Tingnan mo tong kompadre ko. Aba, kanina sabi mo kaibigan mo lamang yan. Paano mong naging kompadre yan? Akin na lang yun. Oy binata, ipakita mo nga dito sa kanya kung paano ang naipakita mo sa aking performance mo nung nakipaglaban ako dun sa mga espesyal na uri ng tao. Hindi ba't hindi ka tinablan ng kuryente ko? Di ko alam kung anong ginawa mo doon pero naramdaman kong may kung anong parang umaharang sa aking enerhiya para hindi ka malapitan. Pero pinagpalagay ko na lamang na ganoon ang mga taga rito sa kontinenteng ito. Di nga ba? Pasensya ka na pero hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Isa lamang akong ordinaryong tambay, sabi mo nga, na napadaan dito. Isa pa, hindi talaga akong mahilig sa pakikipaglaban pero ayoko namang masaktan. Kaya naman kung gusto mo na gumawa ng hindi magandang bagay para sa akin, papipilitan ako, ipagtatanggol ko ang sarili ko. Isa pa, hindi ka dapat naglalaro ng apoy. Nakakapaso yan. Siya nga naman. Hoy Ignis, nakakapaso yung apoy mo. Aba, baka ba sunog pa tong kabundukan?
Tumigil kayo. Tigilan niyo ako, tantanan niyo ako sa mga kalokohan niyo. At nagkakaisa pa nga kayong dalawa para asarin ako. Walter, sinasabi ko sa'yo, hindi kong mapapalampas ang isang ito. Maestro, pagpasensyahan niyo na. Sinabi ko sa inyo na susubukan kong kontrolin ang aking kapangyarihan. Ngunit hindi ba? Hindi kabilang sa ating pangkat ang lalaking ito. Kaya anuman ang gusto kong gawin, maaari kong gawin. Nakaharang siya sa aking daraanan patungo sa tarangkahan ng mga vampira. Ibig sabihin ba noon, maaari ko na siyang tapusin ng tuluyan dito. Ano ba pinagsasabi mong tapusin ng tuluyan? Kanina ka pang nabibigo nga dyan. Anong nangyari doon sa mga tao-tao mong apoy? Nalusaw, nawala, naglaho. Hindi man lamang magawang lapitan itong binatatang kanyang mga kasamahang alaga. Tingnan mo, may kasama pa siyang chikas. Kung hindi ako nagkakamali, mga gabay ang kasamahan niya. At tumpak ang ating hinala. Hindi nga siyang ordinaryo. Isa siyang kakaibang uri ng nilalang. At maaaring isang makapangyarihang antingero na kayang ikubli ang kanyang presensya at aura sa kanyang mga kalaban. Sa nagaganap na ito, natitiyak ako, maaaring isa siya sa mga isinugo ng mga kilalang tao ng kontinenteng ito na natunugan ng ating pagtungo dito. Tama ba ako, maestro? Sa tingin ko ay may punto ko sa mga sinabi mo. Tila yata dito nang mag-uumpisa ang inyong pagsasanay. Tila yata dito na nating masusubukan ang inyong kapangyarihan. Ipakita nyo kung ano ang makakaya nyong gawin. Huwag na huwag kayong basta-basta na lamang papayag na ang kagaya niyang isang estranghero ang magpahiya sa mga emperor. Maaring nadala lamang tayo sa kanyang mga palabas at mga panlilinlang. Pero hindi nangangahulugan na kayang-kaya niya kayo. Hindi ito nangangahulugan na hindi niyong magagawang talunin ng isang yan. Nagkataon lamang na napaghandaan niya ang pagdating natin dito. Kaya natitiyak ko, nagawa niyang maglatag ng mga patibong sa tamang oras. Dahilan upang maging ganyan siya kakampante. Huwag lamang kayong magpapabaya dahil maaaring hindi lamang siya ang naririto. Maaaring may ilan pa ang nag-aabang riyan. Ignis! Nasa iyo ang basbas ko. Gawin mo ang kaya mong gawin at dapat mong gawin. Kung kinakailangang paslangin mo ang lalaking yan, gawin mo para sa pagtatagumpay ng ating misyon. Pinagbabawalan ko ang sino man sa inyo na makialam sa labanan ng dalawang yan. Ikaw, Walter, tama na ang pagliliwaliw at paglalaro mo. Huwag na huwag kang makikialam sa magiging laban ni Ignis at ng binata. Nakita niyo naman kung paano niyang napuksa ang mga golem. Nakita niyo kung paano nalusaw ang mga nilalang ng apoy gamit ang kanyang mga gabay. Nangangailangan ito ng seryosong atensyon mula sa mga emperor. Umpisahan niyo. Umpisahan niyong ipamalas sa mga taga-kontinenteng ito kung sino ba talaga ang tunay na malakas. Kung sino ba talaga ang dapat nakatakutan. At kung sino ba talaga ang 5 emperor. Masusunod, maestro. Yan ang inaantay ko. Ang go-signal mo. Bata, narinig mo ba ang sinabi ng aming maestro? Oo naman. Akala mo sa akin, bingi. Dinig na dinig ko. At mukhang nakakatakot nga ang balak nyo. Tila yata kailangan ko ng tumakbo, tama ba? Tumpak! Subalit, huli na ang lahat para sa iyo. Nakapagdesisyon na ako na tatapusin kita. Kaya naman, paumanhin ngunit hindi ka na makakaalis pa dito. Patawad, ngunit ito na ang magsisilbi mong huling hantungan. Ngayon, bakit hindi ka munang maligo sa dagat ng apoy? Nakakainis. Pati ba naman si maestro, kinakampihan ng kulugon na yan?
Bakit bang ang init-init ng dugo niya dito sa kaibigan ko? Bakit bang gusto niyang tapusin ang bago kong kaibigan sa kontinenteng ito? Kung meron lang talaga akong magagawa, pasalamat ka. Pinipigilan ako ng maestro. Ngunit huwag kang basta-basta magpakakampante dyan. Dahil kung paanong nalampasan niya ang presensyang dulot ng kidlat, natitiyak ko ang mas mahinang kagaya mo ay walang bilang sa kanya. Sige lang bata, lumaban ka. Ipakita mo ang kaya mong gawin. Hayaan mo kung anong mangyari dyan kay Ignis. Ginusto niya yan, pinili niya yan, kaya naman pangatawan na niya. Oy Ignis, kapag napatay ka na nitong kaibigan ko, akin na lang yung mga natitira mong tsokolate doon sa may garapon ha. Ay, mababawasan ng isang maingay at mayabang ang grupo natin. Sa kabila nga ng katotohanan na nakikita na nitong si Ignis, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi lamang ordinaryong binata itong si Zen, subalit hindi niya nitong alintana. Natatapakan na ang kanyang dangal. Naroroong napahiya na siya sa kanyang mga kasamahan, kaya naman wala na siyang magagawa pa kundi ibigay ang lahat ng kanyang makakaya upang bawiin ang kanyang dangal at kalakasan, bawiin ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Nagmula ako sa kilalang pamilya. Nagmula ako sa kilalang angkan ng mga makapangyarihang antingero. Kaya hindi ako makakapayag ng isang kagaya niyang mamamahiya sa akin. Pandaraya, tama. Isang malino na pandaraya ang nangyayaring ito. Dahil sa kakuntsaba niya, itong si Voltaire, sigurado ako naturuan niya ang binatang ito kung paano akong makakalaban, kung paano akong kukontrahin ng lalaking yan. Subalit ang hindi nalalaman ni Voltaire at hindi panghayag sa lahat ng aking kasamahan, hindi lamang ang aking kapangyarihan ng mutya ng lagablab ang maaari kong asahan. Pasensyahan na talaga. Pinilit niyo ako. Kayo ang may gawa nito. Kayo ang may kagagawan kung bakit kailangan kong gamitin ang aking itim na karunungan. Biglaan na lamang na nagbago ang kapaligiran nila. Tila bang unti-unti ay nagkaroon ng itim na usok na hindi tukoy kung saan nagmula. Pumaikot ito dito kay Zen at naroroong sa isang pitik lamang ng mga daliri nitong si Ignis ay naroroong namuo ang maitim na usok sa kapaligiran nitong si Zen at umangat. Binalot nito ang binata. Matapos iyon, tila bang nagsilbi itong kulungan o hawla at patuloy ang pagsabog ng apoy na itim at pula sa loob nito. Sa makatuwid, para bang itong si Zen ay nasa loob ng isang nagngangalit at nagbabagang bilangguan na sino man ang nasa loob o makapaloob, sino man ang makulong, ay tiyak magiging abo. Naroroong napandilat na lamang ang lahat ng mga individual na naroroong nanonood sa labanan, maging itong si Filomena ay napahinto, napatitig sa nangyayari dito kay Zen. Ang ilan sa mga waya na naroroong nagmamasid mula sa kalayuan ay nabahala, nag-alala kung ano nga ba ang maaring nangyari dito sa kanilang kaibigang antingero. Dahil kung titingnan, kung pagmamasdan ang nangyayari dito kay Zen, para bang napaka-imposible ang may mabuhay pa sa ganoong pangyayari. Ngiting tagumpay, paghahalakhak ang maririnig mula dito kay Ignis. Ngunit malinaw nga, maging sa kanyang mga kasamahan, alam nila na hindi kapangyarihan ng antingero ang kanyang ginamit, kundi itim na karunungan. At hindi lamang basta-bastang itim na karunungan, dahil tila yatang karunungan ito na nagmula pa sa isang ipinagbabawal na aklat. Isang aklat na isinumpa na sinasabing sa matagal na panahon ay nawala na, nasira na.
o tuluyang nakalimutan. Subalit ang katotohanan, ang mga ganitong uri ng aklat ay itinatago at kinokolekta ng kanilang angkan. Lihim na pinag-aaralan ng miyembro ng kanilang pamilya, lalong-lalo na ng mga panganay, kabilang na itong si Ignis. Kanyang minana ang isa sa mga ipinagbabawal na aklat na pinaniniwalaang matagal nang nasira at nawala, na sa kahit sino pang historiador at mga mananaliksik sinasabing hindi na at imposible nang matagpuan ito. Ngunit ang katotohanan nito, minomonopolyo ito ng pamilya nitong si Ignis, isang malawak o malaking angkan sa kabilang kontinente na naroroong matagumpay na naipon ang lahat o halos lahat ng mga itim na karunungan at aklat ng mga isinumpang kapangyarihan sa kanilang kontinente. Mga nakalimutang karunungan, mga binaon sa alaala at tuluyang ipinagbawal ng mga may tangan. Bukay yatang marami pa tayong hindi nalalaman tungkol dito kay Ignis. Ang kanyang ginamit ay malinaw na hinding karunungan ng isang marangal na antingero. Tama ka sa mga sinabi mo, ngunit hindi nating masisisi ang lalaking yan. Nasa gitna siya ng labanan at pagkakapahiya. Naturalmente lamang ang kanyang naging reaksyon. Natural lamang ang kanyang ginawang hakbang. Maski ako, hindi kong inasahan na nagtataglay siya ng karunungang itim mula sa sinaunang kapanahunan. Ang mga tomi, mga aklat ng sumpa na dapat ay matagal nang nasira, na dapat ay matagal nang hindi nang nabibilang pa sa mundong ibabaw. Tila yata maraming inililihim ang pamilya ng Ignis na yan. Pero hindi ba't hindi batas yun? Anong balak nyo, maestro? Hindi ba't hindi siyang katanggap-tanggap upang maging parte ng mga emperor? Malinaw na paglabag yon sa patakaran ng pangkat. Malinaw na paglabag yon sa karunungan ng mga antingero. Hindi maaaring umiral ang karunungan ng mga antingero at karunungang itim sa iisang tao na kagaya niya. Hindi maaaring magkasabay itong ginagawa. Hindi maaaring magkasabay itong pinag-aaralan at hindi maaaring magkasabay itong ginagamit. Lalong-lalo na sa mga kagaya natin. Papaano na lamang ang reputasyon ng mga emperor kapag kumalat ang balita tungkol sa isang miyembro natin na gumagamit ng itim na karunungang makakaliwa? Ano pa bang bago doon? Meron tayong miyembrong may lahing aswang na gabunan. Meron tayong misteryosong emperor ng Karimlan. Magugulat ka pa ba kung yang si Ignis ay may karunungang itim na itinatago? Isa pa, kagagawan mo naman ito. Bakit? Paanong naging kagagawan ko ito? Haba, wala akong kinalaman sa labanang nagaganap sa kanila. At hindi ko kasalanan kung mapahiya siya sa pakikipaglaban dyan sa binata, ano? Umamin ka nga sa amin, Voltaire. Hindi mo pa ba talagang nakikilala kung sino ang lalaking yan? Hindi mo ba siyang kasabwat sa pakikipaglaban at pang-iinis dito kay Ignis? Alam kong matagal na ang hidwaan sa pagitan ninyong dalawa. Ngunit sa ginawa mong ito, ikaw na din ang tumulak dito kay Ignis patungo sa dulo ng kanyang pasensya. Aba, sabi nga wala akong kinalaman dyan. At bigla na lamang natigilan itong sila Voltaire sa kanilang pagtatalo. Nang doong biglaan na lamang na sumabog at nagpakawala ng malakas na init ang tila bang kulungang buhawing itim na apoy nitong si Ignis na dapat ay tumupok na dito kay Zen. Sa pagsabog nito, naroroong nalantad sa lahat ng mga naroroong emperor ang walang galos na katawan nitong si Zen. Nakatayo lamang doon at protektado ng Fenrir. Teka lang, anong nangyari? Bakit hindi siyang nasugatan? Bakit hindi siyang nasunog? Dapat ay uling na siya ngayon.
buhay pa rin siya. Kahit yung damit niya hindi man lamang natupok. Ang lapit. Ang galing mo talaga, kaibigan. Hoy, Ignis. Ano, hindi ka ba bang napapagod na ipahiya ang sarili mo? Aba, wala akong kinalaman dyan pero tingnan mo ang nangyari sa'yo. Kawawa ka naman. Isang binata lang. Hindi mo kayang pabagsakin. Akala ko pa naman matindi yung ginawa mong itim na apoy mula sa itim na karunungan. Abay, lumalabas pala ikaw itong nagpapanggap na malakas. Tingnan mo nga naman. Kahit gasgas, walang nangyari dyan sa binata. Nagkakamali ka. Totoong malakas ang ginamit na enerhiya at pinakawalang kapangyarihang itim nitong si Ignis. Ang may problema ay ang lalaking yan. Abnormal ang lalaki. Hindi nga siyang tunay na tao lamang. Matapos ang nakita kong ginawang pag-atake ni Ignis, kumbinsido na ako. Kung hindi mo siyang nakikilala, malamang isa siya sa mga tauhan ng mga primordial. Iyon lamang ang nakikita kong paliwanag dito kung bakit narariyan siyang nakaharang sa tarangkahan ng mga vampira. Maaring siya ang tagapagbantay ng tarangkahan ng mga primordial. Kaya naman, wala nang dapat pang ipagtaka dito. Kayong lahat, kailangan nyo ng kumilos. Tapusin nyo na ang dalawang yan. Patahimikin nyo na ang lalaki. Ito ang utos na nagmumula sa akin. At wala nang dapat pang komisyon dito. Tandaan nyo, may kliyente tayong nag-aantay at umaasa. At hindi niyang tatanggapin ang kabiguan natin. Oy, teka lang. Kung makapagsalita ka naman akala mo ikaw si Maestro. Oo, ikaw ang pinakauna sa ating pangkat na mga emperor. Pero hindi ikaw ang amo ko dito, ano? Umayos ka nga dyan, Arcana. Gusto mo bang sa pilitan kitang utusan? Tama na ang mga napanood ko. Tama na ang pagpapasensya ko. Hindi na akong makapagtitiis ba? Maestro, mukha yatang isang krisis ang ating kinakaharap. At kung hindi natin itong aagapan pa, maaaring mabigo pa ang ating plano at ang ating kliyente ay magalit ng todo. Sang-ayon ako sa sinasabi nitong si Arcana. Voltaire, paumanhin subalit ang iyong paglalaro at pakikipagkaibigan sa lalaking yan ay wala na sa lugar pa. Inuutusan ko kayong lahat. Tapusin niyo na ang dalawang yan sa anumang paraan na kaya niyo. Doon ay ibinaba nitong si Maestro ang utos upang umpisahan ang pagpuksa dito kay Zen. Sapat na ang kanilang mga nasaksihan. Maging itong si Maestro ay nabahala na sa ipinapakitang kakayahan nitong si Zen. Alam niyang kung magtatagal pa ang kanilang pakikipaglaro at pakiramdaman sa kayang gawin ng binata, ay may posibilidad na mabaliktad ang sitwasyon. May posibilidad na maaaring mapurnada o maunsyami ang kanilang ginagawang misyon sa pagkuha ng pangil ng primordial at sa pagkuha ng mutya ng hunyango. Kaya naman tumayo na itong si Arcana, ang nagsisilbi at tumatayong pinuno ng 5 emperor. Ang emperor ng lupa. Napakatangkad nito. Solido ang katawan at halos hanggang balikat lamang nito itong si Voltaire. Naroroong nag-umpisa itong tila bang mag-unat ng kanyang mga kamay at napangiti. Ngiti na para bang may kagalakan. Ngiti ng may panggigigil. Subalit agad-agad silang pinigilan nitong si Ignis. Sandali lang. Huwag kayong makikialam. Laban ko ito. Ano bang gusto niyong mangyari? Sinasabi ko naman sa inyo, kaya kong talunin ang lalaking yan. Huwag niyo ang palalabasin na mahina ako. Huwag niyo ang palalabasin na kailangan ko ng tulong niyo. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. 10 minuto. Tama. Bigyan niyo ako ng 10 minuto at sa loob noon, kung hindi kong magawang pabagsakin ang binatang yan, sige, tulungan niyo ako. Makialam kayo sa laban. Pero ngayon,
hayaan niyo muna akong makipaglaban sa kanya. Hayaan niyo munang maipakita ko kung ganong kalakas ang pamilyang Ignis, kung ganong kalakas ang pamilya at angkang pinagmulan ko. Kahihiyan nito para sa aking pamilya. Kahihiyan nito para sa aking ama kapag nakarating sa kanya ang katotohanang may namahiya sa akin sa kontinenteng ito. Pakiusap, maestro. Pumayag ka. Ignis, batid mo naman siguro na oras ang kalaban natin dito at mahalaga sa atin ang bawat segundong pumapatak. Hindi kaming naririto para panoorin ang iyong pag-uramentado. Hindi kaming naririto upang pangalagaan ng reputasyon ng pamilya mo. Problema mo yan. 10 minuto. Meron kang 10 minuto. At kapag hindi mong nagawang pabagsakin ng lalaking yan, kami ang susugod at papaslang sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Arcana. Maraming salamat. Oo, titiyakin ko. Sa loob ng 10 minuto, babagsak ang lalaking ito. Tatapusin ko siya! Naroroong kumalma at bahagyang umatras itong si Arcana na noon sana ay nakahanda na upang atakihin ng buong puwersa itong si Zen kasama si Filomena. Dahil na rin sa may pinagsamahan sila nitong si Ignis at maraming laban na ang kanilang naipagtagumpay ng magkasama, pinagbigyan niya ang kahilingan ng emperor ng apoy at naroroong nanumbalik ang ordinaryo niyang ora sa pag-aantay sa loob ng 10 minuto. Bata, nakita mo naman siguro. Kahit anong mangyari dito, hindi ka nang makakaligtas pa. Hindi ka nang mabubuhay pa. Tila yata, kahit pang magawa mong makaligtas, kahit pang magawa mo akong mautakan dito, hindi mo nang magagawa pang mabuhay pa sa kamay ni Arcana. Huwag mong sabihin na inaamin mo na hindi mo kayang talunin at ginagamit mo ng panakot sa akin ang kasamahan mong bakulaw. Akala ko ba sabi mo tatapusin mo ako? Akala ko ba ang sabi mo, ang kapangyarihan mo ang pupuksa sa akin? Bakit ngayon? Para yatang iniasa mo na lamang lahat sa mga kasamahan mo. Para yatang mas lumakas ang loob mo dahil alam mong kikilos na sila kontra sa akin. Manong, pasensya ka na pero hindi ito ang araw na mamamatay ako. At wala akong balak na mapuksa ng mga kagaya nyo. Unang-una na, dayo kayo sa kontinente namin. Ikalawa, teritoryo namin ito. At mas may karapatan ako na maging naririto. Isa pa, may nakapagsabi sa akin. Kayo ang 5 emperor na naatasan upang puksain ang sinumang magiging hadlang sa inyo sa pagkuha sa mutya ng Hunyango. Pasensya na kayo pero nasa loob ang mga kaibigan ko at hindi ko kayong maaaring hayaan na makapasok. Kung gusto niyo subukan, bakit hindi mong gawin? Bakit hindi mong ipakita sa akin kung hanggang saan ba ang makakaya mo? Dahil tinitiyak ko sa iyo, Manong, hindi kita nga atrasan. Hindi ako uurong. Kung kinakailangan pumatay, papatay ako. Dinig na dinig ito ng pangkat nitong si Ignis. Para bang ang binatang inosente at naroroong mahina sa unang para bang ang binatang tila inosente at mahina nang una nila itong makita, naroroong nagbago ang presensya. Nagbago ang dating. Para bang hindi na ito ang binatang nakita nilang nakaupo lamang sa tarangkahan ng kastilyo ng mga vampira. Animoy, totoo itong si Zen sa lahat ng kanyang mga sinabi. Ramdam nitong si Maestro ang pagiging seryoso nito. Kaya naman, upang maging maingat,
naghanda itong si Maestro ng kanyang pangontra sakali man na umatake nga itong si Zen. Naghanda itong si Maestro upang kung sakasakali man, naghanda itong si Maestro upang kung sakasakali man na malagay sa alanganin nga itong si Ignis. Wala na siyang magagawa pa kundi ang makialam sa labanan. Ang ayaw ko sa lahat, yung mas mayabang pa sa akin. Kaya naman, tanggapin mo ito! Anong isang yon? Parang ngayon ko lang nakita ang ginawa niyang pag-ataking yun ah. Wala man lamang ginamit na inkantasyon. Walang mga orasyon. Walang ritual na ginawa. At nagmula sa kalangitan. Maestro, karunungan pa ba itong naibigay at ibinasbas sa mga kagaya naming emperor? Kung sana ay nakikinig ka sa mga itinuturo sa atin ni Maestro, di sana alam mo yan. Maski ikaw kayang-kaya mong gawin yan. Ngunit may kapalit ito. Mababawasan na ang bilang ng taon ng iyong buhay sa mundong ibabaw. Tila yatang desperado na itong si Ignis at maski yan, ginamit niya na ang nag-iisang atake na hindi ko gugustuhin gamitin sa tanang buhay ko. Ang kagaya niyang kakayahan, ang kagaya niyang pangmalawakang pag-atake ay kukonsumo ng 10 taon ng kanyang buhay. Tila yata inaamin na nitong si Ignis ang kapangyarihan ng binatang kaharap niya. Hindi niya mang aminin, hindi niya mang sabihin, ngunit sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang ginagawang aksyon, malinaw na malinaw, nahihirapan na ang kasama niyo. Arkana, kumilos ka na. Arkana, kumilos ka na. Huwag mo hahayaang magamit ni Ignis ang ataking yan. Malaking kawalan sa atin kapag napahamak mo siya. Areglado, Maestro, kung yan ang gusto mo. At yan ang pinaka-aantay ko. Ang masubukan ang lakas ng binatang yan. Tingnan natin kung bakit ka bang nahihirapan itong si Ignis para lamang sa isang katsupoy. Naroroong agad-agad na sumugod nga itong si Arkana nang magbigay ng hudyat itong si Maestro. Hindi na nilang naantay pa ang 10 minuto na hiniling nitong si Arkana. Hindi na nilang naantay pa ang 10 minutong hinihiling nitong si Ignis. Ito ay sa kadahilanan na numero 1 kabilin-bilinan ni Maestro. Ang wag na wag gagamitin ang kanyang itinurong karunungan. Isang lihim na karunungan ng mga antingerong may antas ng pagka-emperor. Isang uri ng pag-atake o kakayahan na tiyak na papaslang sa sino mang kalaban nito. Sa kapalit, na tiyak na papaslang sa sino mang kalaban nito, kapalit ang kanilang sariling buhay o mga taon ng kanilang buhay. Sa makatuwid, oras na matagumpay na magamit ni Ignis ang naroroong namumuong tila bang mga bulalakaw ng apoy sa kalangitan. Oras na ibagsak niya ito, hindi na nilang mapipigilan pa ang epekto nito sa katawan ni Ignis. Hindi ang kapangyarihan ni Ignis ang iniisip nitong si Maestro. Hindi ang kanyang kakayahan lamang bilang isang emperor, bagkus ang impluwensya ng kanyang pamilya. Ito ang labis na inaalala ni Maestro. Bukod sa kapangyarihan ni Ignis, ang impluwensya at malawak na koneksyon ng kanyang pamilya ang ating kailangan. Dahil dito, kung bakit patuloy na umiiral at ligtas na nakapagtatrabaho ang ating pangkat sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya naman kung mapapahamak siya sa labanang ito, kargo ko yan. Ako ang mananagot sa matatanda ng kanilang angkan. Kaya gawin niyo ang lahat. Huwag na huwag kayong papayag na mapahamak ang tagapagmana ng kanilang pamilya. Hay nako, sakit sa ulo talaga itong si Ignis. Pasensya ka na, Maestro. Hindi akong lalaban. Hahayaan ko itong si Arkana at ang emperor ng Kariblan na makipaglaban dyan sa binata. Kaibigan ko yan, kaya hindi ko siyang tataluhin. Pero hindi ko kayong pipigilan.
Kung mamamatay siya sa kamay ni Arcana. Kung mamamatay siya sa kamay nila Arcana, wala na akong magagawa pa. Ngunit ayokong maging dahilan at ayokong tumulong sa kanyang kasawian. Sana ay maunawaan nyo. Nauunawaan kita. Manatili ka na lamang dyan at magbantay. Kung ayaw mo makilahok sa labanang ito, tiyakin mo na lamang na walang ibang asungot ang makikialam sa ating operasyon. Areglado, kung yan lang naman, kahit ipag-utos mong paslangin ko ang lahat ng nakamasid dito, gagawin ko. Hindi nang kailangan hanggat hindi silang kumikilos. Wala tayong gagawing aksyon hanggat hindi nilang tinatangka ang kalabanin tayo. Hindi natin silang kakantihin. Ngunit isang maling galaw at pagkilos mula sa kanila, may permiso ka upang paslangin silang lahat. Areglado. Doon ay hindi nangang napigilan pa ang pagkilos nitong si Arcana, ang emperor ng lupa. Sa kanilang lahat, ang kanyang bruskong lakas ay walang kapantay. Maliban pa doon, ang kapangyarihang pangmalawakang sakop ng kanyang kakayahan at ng kanyang tinataglay na mutya, kung saan kontrolado ang lahat at buong kalupaan, kung saan makikita ang pagtaas ng mga harang sa kapaligiran nitong sila Zen. Ikinulong ni Arcana itong si Zen at itong si Filomena sa isang tila bang napakatataas na uri ng bakod, kung saan napapaligiran din ng apoy na nagmula dito kay Ignis. Ang kapangyarihan ni Arcana sa paglalagay ng depensa at harang ay kayang kontrolin maging ang apoy ng kanyang kasamahan. Tila bang naroroong ang harang ay mga natutunaw. Tila bang makikita na ang harang na napakataas na bakod ay animoy lava. Tunaw na mga bato at mineral nagbabaga. Harang na napakataas at hindi basta-basang magagawang tawirin. Bukod pa doon, ang biglaang paglitaw ng mga matatalim na uri ng bato sa iba't ibang panig ng kalupaan. Walang katiyakan kung saan itong muling lilitaw, ngunit lahat ng iyon ay intensyong tumama dito kay Zen at Filomena. Maging ito ay kontrolado ni Arcana. Hanggat nakatapak siya sa lupa, kaya niyang kontrolin ng walang kahirap-hirap ang buong kalupaan at lahat ng nasa ilalim nito. Kaya naman dire-diretso ang paglitaw ng mga tila bang malakadenang uri ng bato, mga matatalim, matutulis na parabang mga sibat, at naroroong patuloy din ang paglabas ng mga hukay na nagsasara. Oras na mahulog dito ang sinumang punterya o biktima, agad na magsasara ang kalupaan at makukulong sa ilalim ng hukay ang magiging biktima, kung saan unti-unting kikipot ang hukay na ito na parabang unti-unting dinudurog at pinagsisik-sik-sik ang katawan ng sinumang mahuhulog dito. Kaya naman sa oras na mahulog itong si Zen o si Filomena, tiyak ang kanilang pinsalang matatamo. Dahil sa lalim ng hukay na naroroong biglang lumilitaw sa oras na maibaon sila dito. Hindi lamang ang lupa ang tatakip sa kanila, bagkus ang kombinasyon ng atake ni Arcana at Ignis, nagbabagang bato sa ilalim ng kalupaan na parabang impyerno kung tutukuyin. Mahusay ang lalaking ito. Magaling siyang umiwas sa mga pag-ataking ginagawa natin at tila yatang wala siyang balak na basta-basta na lamang magpatalo. Subalit, ako si Arcana, ang pinuno ng 5 emperor, at sa aking presensya, lahat ng aking hinatulan ng kamatayan ay namamatay. Ignis, itigil mo na ang pagpapatuloy ng iyong inkantasyon. Kanselahin mo ang pag-ataking yan at huwag mong itatapon ng 10 taon ng iyong buhay para lamang sa lalaking ito. Kung hindi pa kayong dumating, itutuloy ko talaga ang ginagawa ko. Mukha yatang
hindi pumayag ang maestro. Tama. Lubang mahalaga ang buhay mo kumpara sa buhay ng lalaking yan. Kaya hindi maaaring isakripisyo mo na lamang ang 10 taon ng iyong buhay para lamang mapatunayan ang iyong lakas. Dahil kita naman namin kung gaano kang kalakas. Ngunit kapag ginamit mo yan, para ano pa? Patayin ng isang lalaking wala man lamang espesyal na abilidad. Para ano? Para patayin ng isang lalaking kagaya niya na hindi man lamang kilala sa mundo ng pag-aanting. Huwag mong sayangin ng ganoon ang iyong buhay at potensyal. Hindi kang ganyan. Hindi kang ganyan mag-isip, Ignis. Nauunawaan ko. Pasensya na at nadala lamang ako ng init ng aking ulo. Bueno, mukhang oras na para tapusin natin ang labang ito. Wala talagang patawan ng Ignis na yan. Kahit pa ang kakayahang yun, pinapatungan niya pa ng mga inkantasyon para mas lumakas. Wala tayong magagawa. Gigil siya sa kanyang kalaban. Ngunit hindi natin maaaring hayaan na lamang na ang kanyang maiksing pasensya ang sumira sa ating mga plano. Maliban pa doon, ayoko nang masyadong nagpapaliwanag sa matatanda ng kanyang pamilya ukol sa kanyang mga kagagawang kalokohan. Sa tingin mo, magagawa kaya nilang patayin ang lalaking yan? Sayang naman, kung kailan meron akong natagpuan na parang gusto kong maging kaibigan. Saka naman mamamatay. Lahat ng sumasalungat sa ating mga trabaho at plano ay kailangang mamatay. Alam mo yan, kaya naman wala na tayong magagawa doon. Naririyan siyang nakaharang sa ating daanan, kaya kailangan niyang mapuksa. Si Arcana na ang kumilos. Tapos na ang dalawang yan. Ano naman ang gagawin ng emperor ng Karimlan na yan? May pakinabang ba talaga siya sa atin? Hindi ko pang nakikita talaga ang buong potensyal ng kanyang kalakasan sa pakikipaglaban. Tahimik at palaging nasa gilid lamang. Sigurado ka ba na totoo yung mga alamat tungkol sa emperor ng Karimlan? Sigurado ka bang siya yun? At sigurado ka bang makapangyarihan nga siya? Siyang tunay, walang duda doon. Dahil nakasama ko na siya minsan sa isang labanan at nagawa niyang mailigtas ang aking buhay. Kaya nga inimbitahan ko siya sa ating pangkat dahil nang hihinayang ako sa kanyang kapangyarihan kung hindi nating magagamit upang pagkakitaan. Bueno, ikaw ang boss. Alam mo na kung anong gagawin. Ako'y naririto lamang para maglibang. Ano bang susunod natin gagawin? Papasukin na ba natin yan? Kukunin na ba natin ang pangilang vampirang yun? Ako lang tatapos sa kanya. Kayang-kaya ko na yun. Huwag mo nang ibigay pa kay Ignis at baka kung ano na namang kabulastugan ang gawin niya. Baka magpasaway na naman yan. Sakit sa ulo parang batang intindihin at alagain. Sige, kung yan ang gusto mo, gawin mo. Pangil lamang ng primordial ang kailangan natin. Subalit ang mutya ng hunyango na nasa kailaliman ay ibang usapan. Napapaligiran ng mga abnormal na kampon ang dungeon na nasa ilalim ng kastilyo. Hayaan natin na magkumahog ang mga antingerong kasamahan ng lalaking yan at antayin na lamang natin ang kanilang pagbabalik. Natitiyak kong naroroon ang mga antingerong ibig kong masubukan kung kaya kayong tapatan sa kapangyarihan. Ang ibig mong sabihin, yung mga malalakas na antingerong pinag-uusapan ng ilan sa mga kakilala mo? Yung inirerekomenda bilang subject ng pag-iinsayo namin? Siyang tunay, sila nga. Kung hindi akong nagkakamali, pangkat nila Senyor Ibarra ang naroroon sa loob. At ayon sa ating intel, maging ang presidente ng kontinenteng ito ay kasama nila. Ibig sabihin, jackpot tayo. Pangil ng vampirang primordial, mutya ng hunyango, at ulo ng presidenteng si Gildas. Makukuha natin ng sabay-sabay. Ha? Aba, ito na yata ang pinakamagandang trabahong natanggap natin . Tama ka. Ang ilan sa ating mga tauhan ay pinakalat ko na.
upang maihanda ang ating paglisan dito sa oras na makuha natin ang ating mga pakay. Ngunit itinagubilin ng ating kliyente na kuning buhay ang presidente at dalhin sa kanila. Kaya iyon ang gagawin natin. Maaari niyong saktan. Gawin niyo ang lahat ng pinsalang ibig niyong gawin. Ngunit tiyakan niyo lamang mabubuhay ang presidente para sa ating mga kliyente. Areglado, malinaw. Yun ang gagawin namin. Hindi mang maiwasan nitong si Voltaire ang bahagyang mag-alala para sa kanyang ikunukonsidera bilang bagong kaibigan sa katauhan nitong si Zen. Wala rin naman siyang magagawa. Trabaho ang kailangan nilang unahin. Maliban pa doon, nakakontrata siya sa grupo ng 5 emperor upang sumunod sa kanilang mga patakaran. Ngunit inirerespeto din nitong si Maestro ang kanyang pagpapasya. Hindi ngang sumali sa pakikipaglaban kay Zen itong si Voltaire at naroroong nakamasid lamang at nagbabantay sa anumang hindi inaasahang pag-atake mula sa mga nilalang na nararamdaman nilang nasa kapaligiran. Para dito sa pangkat ng mga emperor, tapos na ang labanan kontra dito kay Zen at kay Filomena. Subalit ang katotohanan nito, iba ang kaganapan. Dahil itong si Akira ay naroroong unti-unti nang nauubos ang enerhiya dahil na rin sa nakakalat na miyasma nitong si Filomena. Maliban pa doon, ang hanging nalalanghap nitong si Akira ay hangin na puno ng sumpa na nakaintensyon upang pahinain ang isang kagaya niyang may kakayahan sa tubig. Ito ay pabor dito kay Filomena dahil ang tubig ay mas mabilis na daluyan ng kanyang mga sumpa. Mas mabilis ang epekto nito. At dahil nga sa naroroong ginagamit bilang panangga, bilang balut, at naroroong dahil nga sa ginagamit bilang kalasag nitong si Akira ang mga tubig sa kanyang kapaligiran, ginamit itong oportunidad nitong si Filomena upang puksain ang kanyang depensa. Wala nang ibang mas epektibo pang kaparaanan, kundi ang wasakin ang kagaya niyang matibay na depensa mula sa loob. Kaawa-awa ka naman. Dahil sa buong pag-aakala mo, ikaw ang nakalalamang sa labanang ito. Ngunit nagkakamali ka doon. Dahil lang totoo. Ginagawa mo lamang na pabor sa akin ang lahat ng kaganapang ito. Aswang? Anong ibig mong sabihin? Anong pabor sa'yo? Pagmasdan mo nga ang kapaligiran mo. Napapaligiran ka na ng harang na ginawa nitong si Arcana. Alam mo ba na sa bawat minutong itinatagal niyo sa loob nito, papahina ng papahina ang inyong depensa at papakunti ng papakunti ang hanging inyong malalanghap? Anumang sandali, siguradong babagsak na kayo. Kawawa ka naman. Kawawa naman kayong dalawa dahil mamamatay kayo ng walang laban. Baliw ka ba? Akala mo ba may pakialam ako doon? Hindi mo bang alam at kilala ang titulo ko bilang itim na bruha? Nagawa na akong maibilanggo sa kailaliman ng lupa, palibot ng napakaraming sumpa, pero nagawa kong makalaya. At sa tingin mo, ang kagaya mo ay magagawang tapusin ang kagaya ko? Pagmasdan mo ang kapaligiran mo, Gabonan, dahil tila yata baliktad ang kaganapan dito. Huli na nang gawin ito nitong si Akira dahil sa kanyang pagmamataas, dahil sa pangmamaliit niya dito kay Filomena. Saka pa lamang niyang napansin na ang tubig na kalasag na siya niyang proteksyon ay kulay itim na. Punong-puno na ng sumpa na naroroong nang tangkain niya sana itong alisin sa kanya. Biglaan na lamang itong kumapit na para bang malagkit na bagay at bumalot sa kanyang katawan. Pumasok ito sa kanyang ilong
bibig at tenga at naroroong binarahan ang lahat ng daluyan ng kanyang paghinga. Makikita na tumitirik ang mata nitong si Akira at makikita na naroroong namumutla ang dalaga at nawawala na ng buhay. Doon ay nabahala at nabigla itong sila Arcana dahil ang inaakala nila ang kanilang inaasahan. Anumang sandali sa oras na isara ang selyo nitong pag-ataking pangmalawakang ginawa ni Arcana, malalagutan ng hininga ang dalawa. Ngunit tila yatang nauna pa si Akira na malagutan ng hininga. Huwag kayong mag-alala. Kagaya ng sinabi ko, hindi ko pa siyang papatayin. Buhay siya, pero patuloy niyang mararanasan ang paghihirap at masihiling niya pa ang mamatay. Ngunit hindi ko yung ibibigay sa kanya. Nakakatuwa naman ito. Makapangyarihan nga siya at tunay na sinlakas niya ang puting hunyango. Ngunit pagdating sa katalinuhan, tila yata nagkulang ang babaeng ito. Ganda lang ang ambag sa mundo, ngunit walang kokote. Huwag kayong lalapit kung gusto niyong mabuhay pa ang dalagang ito. Huwag kami ang uutusan mo dahil wala ka sa posisyon para gawin iyon. Nasa loob ka pa rin ng aking dome. At anumang sandali na gustuhin kong tapusin kayo, magagawa ko. Talaga? Bakit hindi mong subukan? Paano? Hihiramin ko muna ang dalagang ito. Kunin niyo kung kaya niyo. Salbahe ka! Ibalik mo ang kaibigan namin. Salbahe ka! Tampalasan! Ibalik mo si Akira! Amin na siya! Naroroong nagtangkasa na upang umatake itong si Ignis. Nagsaanyo ito bilang apoy na dragon upang salakayin itong si Filomena. Subalit nakaligtaan niya ang tungkol kay Zen. Biglaan na lamang lumitaw ang Fenrir sa harapan nitong si Ignis at tila bang bumangga siya sa isang napakataas na pader at tumilapon sa napakalakas na puwersa. Animoy bumangga siya at ang puwersang gamit niya ay bumalik sa kanya ng 5 ulit. Naroroong bali ang kanyang braso at binti. At mabuti na lamang ay mabilis na umaksyon itong si Maestro upang saluhin itong si Ignis at tanggalin ang puwersang kanyang tinanggap. Napakalakas ng naganap na pagsabog sa kaitaasan nang ilipat nitong si Maestro. Ang pinsalang dapat ay tuluyang dudurog sa katawan nitong si Ignis patungo sa mga pader na nakaharang. Naroroong nawasak ang mga ito at nagiba. Aba! Parang ngayon ko lang nakitang magiba ang depensang harang nitong si Arcana. Hindi ako nagkamali ng piniling maging kaibigan at kompadre. Ano sa tingin mo? Bakit hindi na lang natin rekrutin ang lalaking yan para naman maging ika-6 na emperor? Meron pa bang ganon? Unang-una na, hindi tayo nakatitiyak kung tao nga ba siya. Nakita mo ba ang Fenrir? Hindi itong ordinaryong gabay na kayang taglayin lamang ng isang ordinaryong tao. Maliban pa doon, tandaan mo, kasamahan siya nila Senyor Ibarra. Sa makatwid, kalaban natin sila. Isa pa, ang mutya ng hunyango ay siyang pakay din nila. Ang parehong mutya na ating ibig na makuha. Maliban pa doon ay hindi natin maikakaila ang posibilidad na tuta siya ng primordial na vampira at tinataglay niya ang bendisyon nito. Ay, kahit ano pa yan. Para sa akin ibang nararamdaman ko sa lalaking yan. Alam mo yung parang simula nung ipinanganak ako siya na ang nakatanda ng maging tropa ko. Sanggang dikit, kaibigan. Wala akong naging kapatid Parang pakiramdam ko magkapatid kaming dalawa Mas gwapo nga lang ako pero, Maestro, is that your final answer? Ayaw mo ba talagang magkaroon ng ganyang
kakampi. Hindi na lamang sumagot itong maestro dahil alam niyang walang punto ang kausapin itong si Voltaire pagdating sa binatang ito. Subalit nag-uumpisa ng mawala ang pasensya ng maestrong ito dahil tila yatang naroroong kinukutya lamang sila ni Zen. Makikita ang paismid na pagngiti nitong si Zen habang nakatitig sa kanila na parabang sinasabi na kayang-kaya niyang paulit-ulit na bugbugin ang kanyang mga tauhan. Na parabang sinasabi ng mga mata ni Zen na sige pa, ibigay niyo ang lahat ng inyong makakaya at kaya niyo itong tanggapin. Maging si Arcana, nag-umpisang magtaka dahil sa unang pagkakataon, ang kanyang dapat ay hinding nagigibang depensang harang ay nawasak dahil sa enerhiyang pinakawalan ng Fenrir. Maliban pa doon, nananatili na nakabantay at hindi kumikilos ang puting general na aswang. Naroroong matayog na nakatayo sa kaliwang bahagi ng binata, nakabantay sa mga susunod na pagkilos. Makikita ang solidong depensa nitong binata, lalong-lalo na nang biglang lumitaw ang Volture. Doon nang nanlamig itong si Arcana dahil maging siya pamilyar sa uri ng Volture na madalas niyang nakikita sa mga aklat na pinag-aaralan nila tungkol sa mga mitolohikal na nilalang at mga nilikha na kailanman ay hindi nilang gugustuhin kaharapin. Naroroong lumapag ito sa harapan nitong si Zen. Ibang usapan na ito. Isa kang impakto, isa kang halimaw at abominasyon sa mundong ito. Papaanong mayroon kang... Papaanong ang isang Volture ay nasa ilalim ng iyong pag-uutos? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Alaga ko lang naman ang isang ito. Maliban pa doon, hindi ba kayong nakukitan dito? Tingnan nyo, napakaganda. Bakit? Hindi kang pet lover, ano? Hindi kang mahilig sa mga ganitong uri ng aso? Nagpapatawa ka ba? Alaga? Aso? Cute? Ang isang yan? Sabi na nga ba eh, kayo talaga, hindi niyong masakyan ang biro nitong kompadre ko. Eh bakit? Ang cute naman talaga niya na. Aw, aw! Psst! Halika nga dito! Come to daddy! Sit! Sabi ko sa inyo, maestro, maganda kung magiging kaalyado natin siya. Pero hindi na kitang pipilitin. Basta, tama ang pagpapasya ko na hindi siyang kaharapin. Ngunit, hindi namang basta-bastang magpapatinag si Arcana at naroroong tumayo na rin sa kanyang harapan ang emperor ng Karimlan na tila bang sumisenyas upang payagan ito na siya ang kumaharap dito kay Zen. Sa unang pagkakataon ay naroroong nagsalita ito. Hayaan niyo nang ako ang humarap sa kanya. Hindi mong kakayanin ng isang ito. What? Babae? All this time, babae ang emperor ng Karimlan? Maestro, akala ko ba? Malupit naman dirig ba ang emperor ng Karimlan kagaya ng sinabi mo? Babae pala to? Hindi ko rin alam. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya. At hindi kong kumpirmado na babae pala siya. Mga giliw kong ka-midnight, alam kong bitin tayong lahat. Subalit, sa gabing ito, hayaan niyong hanggang dito muna ang ating malikha. Uumpisahan nating gawin ulit ang mga susunod na tagpo sa ating labanan. Pero pansamantala ay isipin niyo muna, hahayaan ko muna kayong mag-overthink kung sino itong huwad na emperor ng Karimlan at bakit naroroon siya. At tila bang alam niyo yun? Parang pakiramdam ko kilala niya ng personal itong si Zen. Sa tingin niyo? Yan ay malalaman natin for sure sa susunod nating upload. Kaya pindutin ang like, comment at pag-subscribe sa channel na ito at i-share nyo po ang ating kwento sa ating mga kaibigan. Mga ka-midnight, July 5 na po ngayon. Bagamat excited po tayo na may halong kaba sa darating na July 24 sa ating muling pagsubok kung maaaprobahan tayo ng platform na ito upang maging partner nila
at sa wakas ay kumita. Dahil sa loob po ng halos 3 buwan po, just to share, hindi naman po sa kung ano pa man, pero just to share to you guys, since kayo ay mga loyal supporters natin, na sa loob po ng 3 buwan po, simula nang magkaroon ng problema or tamaan tayo ng delubyo sa platform na ito, ay hindi na pong kumikita ang inyong lingkod. Yes po, 3 buwan na pong walang income si Sir Mar dito sa platform na ito. Subalit patuloy natin na itinataguyod, ipinupush, isinusulong ang ating mga kwento at gumagawa ng mga kaparaanan. Kaya naman po, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga ka-midnight na hindi bumibitaw mula noon hanggang ngayon ay sumusuporta po sa atin. Sana po, sa tulong ng inyong mga pagdarasal at suporta, magtagumpay po tayo at makabalik tayo sa partnership sa platform na ito. At maumpisahan na muli ang kasiglahan ng ating mga channel. Pangako na kapag nangyari ito ay sisikapin na natin ang araw-araw nating muling paglalahad ng mga kwento sa ating mga giliw na tagapakinig. Ganun din po sa Ang Bantay. Sa Ang Bantay naman po sa July 20 ang pag-a-apply noon. Kaya po wala yung mga old videos doon dahil bawal na nga yun at ipinagbawal na ni YouTube. Upang maaprobahan tayo, kailangan bago ang mga format ng ating mga videos at stories. Kaya naman po, suportahan natin sa patuloy na pag-like at pagsubaybay sa mga kwento. Yun lamang po sa gabing ito. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong narrator na si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Stories.